meron po ako natatagong anuman, Panginoon. Kaya Panginoon, sa mga oras po na ito, pakalinisin mo po ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Kung may mga nasaktan po ako, o may mga nagawa man po ako, Ama, patawarin niyo po ako. At linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo bago po ako tumayo sa inyong pulpito, Panginoon. Salamat po sa isang kapatiran na nagkaroon po ng willingness para ako po i-train sa mga oras na ito kahit hindi ko pa po panahon. Marami pong salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito at sa mga susunod pang araw, gamitin mo po ulit ako upang ibahagi po ang iyong mga salita, Panginoon. Hindi ko po alam kung kailan, Lord. Ngunit, Lord, kahit sa simpleng pamamaraan lang na ito, Panginoon, gamitin mo po ang buhay ko, Lord. Mula nang isinuko ko sa iyo ang buhay ko, wala nang tinanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Wala na po ako ibang hinangad, kundi ang paggamit po sa iyong patawarin po sino man po yung tumayo sa pulpito nyo na may Panginoon, tanggalan niyo po sila ng karapatan, Ama. Ngunit panatilihin niyo po sa pulpito ang tao pong matapat sa inyo, Panginoon. Kaya hayaan mo po, Panginoong Jesus, langisan mo po ang mga labi ko. Continue to anoint me. Ipahayag mo lamang po sa akin, Ama, kung ano po ang nais mong ipahayag sa akin. Marami pong salamat, Ama. Maggamitin mo po ang buhay ko ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Marami pong salamat at available po ba kayo, Sister Beverly, para ipakita po yung screen or nasa work pa po kayo? Kung nasa work pa po kayo ay si Ate Nika, Ate Nika, sinend na po sa inyo ni Pastor Randy po, di ba, yung file po, ano na lang po, pakikita po sa screen para malaman po nila kung ano po yung minemensahe ko po. At ang pamagat nga po pala ang mensahe ko po ngayon ay pinamagatan kong Overcoming the Deception. Paki-share po yung screen, Ate Nika. Yes po, wait lang. Ay, nandiyan na ba sa I-open ko lang. Sige po. Paki-open lang po. Ayan. At ang pamagat po ng ating ano ba tawag dito? Yung ating mensahe po ngayon ay Overcoming the Deception. Okay. So, bago tayo dumating sa exciting part kung paano natin ma-overcome ang mga deception ni Satanas, atin muna pong pag-aralan ang kanyang goal para malaman natin kung anong gagawin natin sa ating mga buhay based on our situation. Marami pong mga ginagawang deception o mga panlolokong ginagawa sa Satanas sa ating mga buhay. At sa maniwala ka man o sa hindi, deception is real. So ano po ba yung deception sa Tagalog? Ang deception po, ito po ay sa Tagalog po niyan ay panlilinlang o panloloko. Amen po, hallelujah. Praise the Lord, marami pong salamat, Ate Nika. Lalo na sa mga bagong mananampalataya, nangyayari po ang deception. Amen? So, basahin po natin ang Mateo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Sino po pwede magbasa sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7? Sino po pwede magbasa? Kung sino po may mga Bible dyan, pakibasa lang po. Hallelujah. So kung wala po, nandito po ang aking Biblia. Teka sandali. Ayun. So sabi po dito sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Ay, mali pala. Bakit Psalms 91? Sorry. Sabi nito sa kanya, tama lang.
itatagubilin sa kanyang mga kamay, kay alalayan nang sa mga bato pa may hindi masasaktan. Then sabi po sa verse 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, wag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Napansin po ninyo mga kapatid, maging ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas ng deception from Satan. But He overcome the deception of Satan. Can you hear an amen? Sabi ni Jesus mismo kay Satanas na hindi mo ako maloloko, hindi po niya sinabing ganon. But He emphasized it into Satan. You shall not put your God to the test. Remember po mga kapatid, si Satan ay gagamit din ng Bible verse para i-deceive ka. But remember mga kapatid, Bible verse pa yan, put misinterpretation. Hello? Yes, nakasulat sa Bible, but Satan interpret the Bible. Nakuha po niyo mga kapatid? According to this Bible verse, ginamit ni Satan ang Bible verse na nakasulat sa Psalms 91 para i-deceive si Jesus. Pero syempre mga kapatid, dahil alam ni Jesus ang layunin niya, kahit nagsalita pa siya ng Bible verse, hindi umubra sa ating Panginoong Jesus. Because Jesus knows that Satan put misinterpretation to the Word of God. Amen? So, basahin po natin itong 1 Peter chapter 5 verse 8 sa Tagalog. Titulo 5, versikulo 8. Sino po pwede magbasa? So, Ano po yun? sino po 1 Peter pwede? 5:8. Sige po, babasahin ko. Ayan. Opo. Hindi ka man niya malapa ngayon kapag Hindi po, dating... hindi po yan. Ay, hindi po First yan. Peter po Sa verse mo. Opo, First Peter, Sige, wait lang. 1 Peter chapter 5 verse 8. Wait lang po. Ayan, i-open ko lang po yung ano. 1 Peter Opo. Sige po. chapter 5 verse 8. Okay, sabi po dito, Opo. kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng layong umaatungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Sa ibang translation, naghahanap siya ng malalapa. Amen po. Praise the Lord. So nakikita po ninyo, hindi man according to this Bible verse mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Biblia na si Satanas ay naghahanap lang ng kanyang malalapa. Hindi ka man niya malapa ngayon, kapag dating naman ng mga trials and challenges sa buhay mo na hindi mo nakayanan, diyan ka ngayon aatakihin o lalapain ni Satanas para linlangin ka. Halimbawa, hindi mo na kaya, sumuko ka na, wala nang nagmamahal sa'yo, galit sa'yo ang Diyos, dahil marumi ka at makasalanan, wala ka ng kwenta, talunan ka, hindi ka na mapapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, hindi ka nagagaling, mainggit ka, magalit ka. Alam po rin yung mga kapatid, ito po yung isa sa mga deception ni Satanas, ang salitang ito ay pawang panlilin lang sa iyo ni Satanas. Kapag bigat na bigat ka na sa mga pinagdadaanan mo, bubulungan ka ni Satanas spiritually. Hindi kanya bubulungan physically. Amen? Basahin po natin ang John chapter 10, verse 10. Amen po. So, sino po available? John chapter 10, verse 10 sa Tagalog po, Para po malaman natin ang pinaka-goal ni Satan. Amen po. Amen. Ang sabi po dito sa John 10:10, ang sabi po, dumarating ang magnanakaw para
para lamang magnakaw, pumapatay, ulitin ko po, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang kanyang mga salita. Ayan ang isa sa pinakamalaking goal ni Satan. Ay ang pumatay. Pero syempre, bago kanyang papatay, spiritually, gagamit siya ng deception. Remember mga kapatid, may ahalin tulad natin sa isang headphone ang ating mga spiritual battles. There is two kinds of headset or headphones in our lives. There's a good headset and bad headset. So, atin pong panoorin sandali ang 30-second video para mas malinaw po kung paano nangyayari ang deception sa ating mga buhay na may halin tulad or mahalin tulad natin sa kay Satan. So, pambatawa lang mga kapatid, pero may aral. Then, paki-play po yung select corneto. Then headphones. Pakita po natin yung video sa YouTube. So sino po pwede mag-share ng screen? So ayan Ano po? Anong So paki-search po sa YouTube is yung corneto. Selecta corneto and then headphones. Yan, pakita po natin. So pampatawa lang mga kapatid pero may aral. Selecta corneto. Headphones, ayan. Yan. Yan, 20 pesos. Yan. baka wala po tayong sound kasi Yan yung pinaka po. right na natin. Yan yung pinakauna. Mute po kasi. Pero, nakikita ko po kasi nakamute. Pero tingnan nyo. So tingnan niyo po yung dalawang lalaki doon, 'di ba? Binubulungan siya. Chuk. So ayun na po, napakita na po natin ang ating video. So ayan ang halimbawa ng bad headset and good headset, ano? Mga kapatid. So meron po akong example dito po, no? Meron po ako dito ng example. So nakakatawa yung video, 'di ba? Pero may aral. So kung mapapansin po ninyo sa video, yung dalawang lalaki, sumusunod sa kanya at binubulungan siya. Napansin po ninyo? Ganyan kakulit si Satan. Daig mo po yung naka-headset kung bulungan ka ni Satan. Halimbawa ng headset, nung bad headset, kahit alam mong kasalanan, idideceive ka ni Satan. Ito yung headset sasabihin niya sa'yo, okay lang yan. Masarap ang bawal. Tapos ano pa? Normal lang yan. Sige, gawin mo yan. Diba? Napansin niyo yung headset na to? Ganyan. Ganyan si Satan sa atin kung bumubulong parang headset. Nagets po ninyo ako mga kapatid? Diba? Parang ganun po yan. Yun po yung halimbawa ng bad headset. Ang good headset naman, ay may halin tulad natin sa isang conviction of the Holy Spirit. That is the good headset. Halimbawa, wag mong gawin yan. Kasalanan yan. Iwasan mo yan. Anak, mag-sorry ka. Anak, bakit mo ginawa yan? Anak, masama yan. Diba? Yun ang halimbawa ng good headset. Which is may halin tulad naman natin ito. Kung ang bad headset ay may halin tulad natin kay Satanas, ang good headset naman ay mayahalin tulad natin sa conviction of the Holy Spirit. Nagets po niyo ako mga kapatid? Amen? So remember po mga kapatid, dalawa lang ang bubulong sa iyo, spiritually. Isang masama at isang mabuti. Ikaw na ang bahala kung ano ang papakinggan mo. At ang mga bumubulong sa iyo na yan ay mayahalin tulad ko rin o mayahalin tulad natin sa ating mga buhay
katulad ng isang headphones or headset. Remember din po, mga kapatid, Satan will not fight a fair fight. He will always use a deception. Amen? So basahin po natin ang Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Ayan, sino po pwede magbasa? Hallelujah. Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Malapit na po ako matapos. So, ayan. Pakibasa na lang po ang Genesis chapter 3, verse 4 Sabi po dito, hanggang 5. yan. Sabi po, 4 hanggang 5 po ba? Opo, 4 hanggang 5. Sabi po dito, 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Nakita niyo yung deception ni Satan? Si Satan talaga walang bagong tactic, ano? Amen? Because when the time was of Jesus, para i-deceive siya, he's doing the same thing to Jesus. Dahil gutom na si Jesus, ginagawa niya ngayon yung kung ano yung ginawa niya kay Adam and Eve, ay ginawa po niya kay Jesus. Dahil alam niyang gutom na gutom siya, i-deceive niya si Jesus para kumain. Dahil alam niyang fasting si Jesus, gutom na gutom. So nakita po, so kung mapansin po ninyo mga kapatid, creation pa lang, nanlilin lang na si Satanas. At isa nga po sa mga na-deceive niya ay walang iba kundi sina Adan at Eva. Ngayon mga kapatid, ito na po ang ating exciting part. Kung paano natin ma-overcome. Okay? Number 1 is Word of God or Scripture. Amen? So basahin po natin Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 po. Basahin po natin. So sino po pwede magbasa? Sa Mateo Kapitulo 4 or Matthew chapter 4 verse 4 sa Tagalog. Amen Ayan po. po, sabi Sino po po sa pwede? Matthew 4, verse 4, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Knows what is written in the scripture, because Jesus knows that even Satan is using the word of God but misinterpret it. Sometimes Satan is using eternal security doctrine or yung tinatawag natin na ESD. So ang example ng ESD or eternal security doctrine ay once saved, always saved. Naniniwala po kayo doon? Amen. Hindi No. po. No, amen. Na once we are saved, always saved. So, para po malaman natin na hindi po totoo ang always saved, once saved, always saved. Basahin po natin ang Gawa, Kapitulo 1, versikulo 5, versikulo 5, verse 1 to 5. Ano? Acts chapter 5, verse 1 to 5 sa Tagalog po. No, sa Gawa, Kapitulo 5. Ayan, amen. Sabi po, datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari. So, at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman dito ang kanyang asawa, na nalalaman ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 4. Kung ngayon nananatili pa, hindi ba gayaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi bagat
sa iyo rin kapangyarihan? Ano't naisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. 5. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinindihan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. Amen. So, amen po, di ba? Napakalinaw po mga kapatid. Isipin po ninyo mga kapatid, correct me if I'm wrong. Based on this Bible, si Ananias o si Ananias, di ko na alam kung paano ibigkasin, pero at si Sapphira ay kasama na sa ministry. Kasama sila sa 5,000 people or 3,000 people na nahikayat sa pananampalataya. Sabi sa Acts chapter 4 or chapter 3, noong una, umabot ng 3,000 people ang naging mananampalataya at nagpabaptize sila. Plus, nadagdagan ng 5,000 men. Imagine mga kapatid, si Sapphira at si Ananias ay kasama na nga sa mga 3,000 people na mananampalataya. Sa kabila na nakilala nila ang Panginoon, ipinagpatuloy pa rin nila ang paggawa ng mali. At dinaya pa nila ang Holy Spirit. Kaya anong nangyari? Namatay sila. Kaya paano nyo nasabi na once we saved, always saved? Yes, we are saved when we accept Jesus in our lives. Pero ang tanong, hanggang saan ang katapatan mo sa Panginoong Hesus kapag gipit ka na? At ang isa pang halimbawa, tuwang-tuwa si Satanas. Kaya marami mga Kristiyano nagsimula ng tama at nagtapos ng mali because of eternal security doctrine. Na once we save, always save. Kaya okay lang sa kanila gumawa ng kasalanan. Dahil ligtas na raw sila eh. Kaya pagdating ng linggo, hallelujah, praise the Lord! Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, doon sa barkada, nag-iinom with matching pulutan pa. Kapag ganyan ang ginagawa mo, number 2 is fellowship. Amen po mga kapatid. Basahin po natin ang Gawa, Kapitulo 14, versikulo 22 or Acts chapter 14, verse 22 sa Tagalog po. Amen. Sino po pwede? Malapit na po ako matapos. Ayan na po yung 4 steps. So, nasa pangalawa na po tayo sa fellowship. Ano pong verse? Gawa chapter 14, verse 22. Ayan. Gawa chapter 14, verse 22. Opo. Tama po ba? Ayan. Sabi po Opo. dito, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaral sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Sabi po dito sa ibang translation, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Sabi nila, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng mga alagad. Amen? Ibig sabihin talagang kapag when you follow Jesus, hindi po magiging madali po ang buhay nyo. Of course, when you follow Jesus, you will experience persecution. Amen? Hindi ka nadideceive ni Satan. Persecution. At yung persecution na yon, yun ang pwedeng magtulak sa'yo para madeceive ka niya ulit. Do, nakuha po ninyo ako. Pagkatapos nilang mangaral ng salita ng Diyos, nagkaroon sila ng fellowship at pinalakas nila ang loob ng bawat isa. Maraming mga pagsubok
ang dumadating sa anak ng Diyos. Tulad ni na Pedro at Juan, sina Pablo at Bernabe. Hindi po naging madali ang pero nanatili silang matatag because their faith and fellowship. Nagkaroon ng tunay na unity o pagkakaisa. Kaya sa kasalukuyang ito, at gayon din sa mga tunay na Kristiyano at mga tunay na anak ng Diyos, marami mga pagsubok ang darating. Ngunit, lahat ay nalalampasan kung nagkakaroon ng fellowship with God plus your churchmate. Amen? Nagkakaroon kayo ng fellowship. May fellowship ka na kay God, plus nagpe-fellowship pa kayo ng churchmate mo. Amen? E di lahat nalalampasan. Amen? Then, number 3, malapit na po ako matapos. Number 3 is prayer and worship. So, basahin po natin ang Mateo Kapitulo 26, versikulo 41, or Matthew chapter 26, verse 41 sa Tagalog po. Amen? Sino po pwede magbasa? Amen. Sabi po dito, Mateo 6 verse 41, kayo'y nangapuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan ay may ibig datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Sabi po sa ibang translation, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Amen. Ano daw po yung solusyon para hindi kayo madaig ng tukso o para hindi kayo ma-deceive ni Satan? Sabi, magbantay kayo at manalangin. Amen. Sa pamamagitan ng pananalangin or prayer, malalabanan natin ang mga deception ni Satanas o yung mga panlilinlang. Naalala niyo mga kapatid, kapag tinataas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo ang Israel. Pero kapag ibinababa niya, natatalo sila. Ang pagtaas ng kamay is a symbolize of worshiping God. Gayun din po mga kapatid, sa ating panahon, kapag itinataas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at tayo ay nananalangin at nag-worship, nagugulo ang kampo ni Satanas. Amen? Ito na po yung panghuling-huli. Number 4 is true repentance o yung totoong pag-repent. Amen? So, tulad ng the parable of the prodigal son, nung naubos ng kayamanan ng nakababatang kapatid, hindi na siya bumalik. Bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. At lahat ng bisyo ng nakababatang kapatid, hindi na niya inulit. Yun ang true repentance. Hindi na natin inuulit ang mga ginagawa nating kasalanan. Kapag sinasadya mong magkasala, talagang idideceive ka ni Satan. Yun ang goal niya . Ang hinihintay ni Satan na pagkakataon ay ang gumawa ka ng kasalanan. Kahit anak ka na ng Diyos. Ang goal ni Satan ay ang mga taong walang true repentance at namamangka sa dalawang ilog. Yung kalahati masama, yung kalahati mabuti. Walang ganon, mga kapatid. Wala pong ganon. Yung kalahati mabuti, yung kalahati masama. Wala pong ganon. Nakakalungkot po. We need a true repentance to God. If you really decided to follow Jesus, no turning back. Why? Basta natin ng Hebreo Kapitulo 6, versikulo 6. So ako na lang po magbabasa. Sabi dito sa Hebrews chapter 6, verse 6. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Mga Kristiyano na tayo, hindi na natin pwedeng gawin ang dati nating buhay.
Dahil binago na tayo ng Diyos. Kumbaga sa isang patay, sinisi-CPR mo pa. Amen? Patay na nga, sinisi-CPR mo pa. Amen po mga kapatid. Kumbaga si Jesus ang napapahiya kapag mga Kristiyano na tayo at bumalik pa rin sa dati nating buhay. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus at muli nating ipinapako sa krus si Jesus at inilalagay sa kahihiyan sapagkat walang true repentance na nangyayari. Hello? So, for my conclusion, mga kapatid, Satan's goal is to steal, to kill, and to destroy. Sabi po sa John 10:10, he will always use a deception. Especially if we are a new Christian. Gagamit siya ng mga taong unbeliever na sasabihin, okay lang yan, normal lang yan, minsan-minsan lang naman, KJ ka. At marami pang sasabihin sila para bumalik ka sa luma mong pagkatao. Satan will not fight you with a fair fight. He will always use a deception. Okay. How to overcome? Mali pa pala at ang ating two kinds of headsets. We have two kinds of headsets in our life, which is a bad headset and good headset. Amen. How to overcome? Number 1 is Word of God or Scripture. Number 2, fellowship. Number 3, prayer and worship. Number 4, true repentance. Okay, ito po yung follow-up question mga kapatid. Nung bago kang Kristiyano, mas tumindi ba ang deception sa'yo? Or bago kayo maging Kristiyano, ano pong klaseng deception ang naranasan ninyo at ibinulong sa inyo ni Satanas? Amen po, maraming pong salamat Panginoon. Purihin po ang kanyang mga salita. Hallelujah. Bago po ako matapos ay mananalangin ako. Ama, marami pong salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon at nawa nakain po ito ng ating mga kapatid po. Panginoon, nawawala po ako nasabing anuman po na hindi po na ayon nataliwas po sa inyong mga salita. Panginoon, nawawala po ako nasabing Lord. Willing po ako magpa silang mali, Panginoon. You can rebuke me, Lord, as much as you want, Lord. Magpahanda po ako magpa-rebuke sa inyo at handa rin po ako pa-rebuke sa mga kapatiran, Lord. Kung may nasabi po akong mali, Lord, patawarin po ako, Lord. Kung may mga nasabi man po ako, may mga nagawa po man ako ngayon sa araw na ito na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, Ama. Gamitin mo lamang po mga bibig ko, Panginoon. Gawin mo po akong kasangkapan. Marami pong salamat, Ama. Amen and amen. So, ulitin ko pong follow-up question ko. Nung bago kayong so paki-type na lang po ang ating question po, no? Nung bago kang Kristiyano, mas tumindi ba ang deception sa'yo? Or bago kayo maging Kristiyano, ano pong klaseng deception ang naranasan ninyo at ibinulong sa inyo ni Satanas? Amen po. Salamat po. Amen. Ayan, purihin ng Panginoon sa buhay mo, Kuya Paulo. Maraming salamat sa ating mensahe ngayong umaga. Narinig po natin ano ang kanyang question. Before and after po tayo, kailan po tayo ang bulong. Kuya pa, pwede mo po siyang Okay po, ito po ang ating follow-up question. Pakisulat po. Okay, so, okay, ay, susulat ko na. Sige. Sa ating Ayan, doon po tayo sumagot doon sa question ni Kuya Paulo. Ayan, mailalagay po siya sa ating chat box. So narinig po natin ang ating mensahe. It's all about deception. Okay. Nalaman po natin na ang deception talaga ay hindi nawawala sa buhay ng isang Kristiyano. Noong bago